Ang ibang tao na abot mo. At ito pa ha. Kung minsan na naitatanim, sometimes what we plant in our garden is like gossip about your sister or your in-laws. Sasabihin mo sa anak mo, alam mo, yung tita mo na yan, talagang masama ang ugali niya. Sabi mo sa anak mo, alam mo, hindi po maganda yon. What happened to the child na sinabihan mo? Pag laki niya, may sama din ng loob sa tita niya. Kasi, sinismis mo na yung, kasi galit ka dun sa in-law mo. Kailangan, isipin po natin, ano ang sinasabi natin sa mga anak natin? Is it for their own good? O lalo pa silang mapasama? And even how we react on situation. May nangyari sa pamilya nyo, may nangyari kung ano-ano. Kung ano ang reaction mo, the moment, alam mo, yung maliit na bata na yan, hindi naman niya magre-remain na bata. Lalaki din yan. Just the same as as the age we have right now. Pag mag-react din siya sa mga sitwasyon na mararanasan niya, ganun din, kagaya kung paano ka nagre-react. Pag may problema, puta ka ng puta, ganun din ang anak mo paglaki. Gusto mo ba yun? Pag may problema sa pera, ang isip agad natin, sino kayang utangan ko? Tuturuan mo pa anak mo, utang ka muna kay Aling Tekla. Diba? Kaya ang bata din, alam nyo, sino ba may nakausap po akong bata? 13 years old, pero ang isip niya mangungutang na. Tanungin ko kayo, honest talaga. Gusto mo bang mangyari yan sa anak mo? Ayaw natin na mangyari yung naranasan natin. You know, it's not yet too late. Amen. Kaya nga, I believe bakit ito ang pinaparinig sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Gusto ng Panginoon i-bless tayong lahat, pati mga anak natin. Amen. Remember si Isaac? Si Isaac nag-decision siya. Even if he saw that the land is very dry, still, he planted. That's a very hard decision for Isaac. Pero ito maganda. Mayroon siyang Rebecca na asawa niya na instead na sabihin si Isaac na, ano ba yan? Bakit ka ba magtatanim? Alam mo naman na bitak-bitak magtatanim ka. Pero si Rebecca, dahil naniniwala din sa sinabi ng Diyos sa kanila, ano ang sinasabi ng Rebecca? Isaac, pinagpapawisan ka na, sweetheart. Oh, di ba? Sinusuportahan. Amen? Amen ba yun? Amen. Hallelujah. This is the time we have to decide and focus to have a very attractive garden. To have children that will excel in their studies. Alam nyo, one thing, bakit hindi nag-excel ang anak natin? Tayo mismo sinasabihin, ano ba yan? Bo. Tayo mismo nagsasabi na ko, alam mo, Mare, mahina talaga niyang anak ko. Nagagaling po sa bunganga natin ang future ng anak natin. Kahit sabihin mo na medyo kailangan ng effort ng anak mo, huwag mo sasabihin. Kasi kung ano ang naririnig ng Diyos, yun ang mangyayari. Amen? Gusto mo bang maging Miss Universe ang anak mo? Eh di yun ang sabihin mo. Hallelujah, di ba? Gusto mo ba ang anak mo, sa eskwelahan, lagpak ng lagpak? Gusto mo ba yon? Hindi, di ba? Alam mo, our son Joshua, there was a time that, nung high school po siya, ang mag-grades niya lalo sa math, 75, 76, 77. Nagagalit po kami kasi lalo na si Apostle, speaker siya sa Leka. Tapos ang anak namin ganon sa mathematics. Una nagagalit kami, but then, kinausap kami ng Panginoon. Sabi, pwede pang mabago yan, pero it's up to you. Alam niyo po, kinausap ni Apostle si Joshua, dinate niya, sabi niya, anak, alam mo,
ang 75 pwede maging 76. O, di ba? At least tumaas. Bibigyan mo ng vision ng anak mo na mayroon pa pwede mangyaring maganda. Di ba? Anak, alam mo, hindi ka nakapasa ngayon doon sa sa exam nyo. Sa susunod, mapapasa mo na yan. Alam, our son Joshua, from 75, naging 85. O, di ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Dinidikaro ko, yan din ang mangyayari sa mga anak nyo. Number 1, they will excel. Hallelujah. Kasi tayo po ang naglalagay ng vision sa anak natin. We are the ones putting the vision in our children. Ano ang mangyayari sa kanila in the future? At yung mga sinasabi, anak, alam mo, mahirap lang tayo. Tanggalin na po natin yun. Kasi habang panahon, when they grew up, ang isip nila mahirap sila. Let us change the ambience. Let us change the atmosphere in our family. Lalo na sa kababaihan, sabi ang babae daw ang ilaw ng tahanan. Eh, paano ka magiging ilaw? Sinasabi, anak, mahirap lang tayo. Anak, alam mo, marami tayong utang na pagbabayaran. Let us change the ambience in our families. Let us project to them that we will be successful families. They will be successful children. Ang sasabihin natin, hindi lang yung makatapos sila. Anak, alam mo, darating ang panahon, magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. O, di ba? Hindi yung palagi empleyado. Actually, ang pangalawa po namin anak, remember na-share po namin si Joshua, dapat for petition na po siya as nurse sa Chicago. He passed the board exam in the Philippines. He also passed the NCLEX in America. And somebody petitioned him to go to Chicago. But last May, kinausap kami ng anak namin. Actually, para sa amin, nung una, nag-react kami.